Good morning po mga kapatid. Good morning po sa mga kasama po natin online. Pakibati mo ninyong katabi niyo, good morning. Okay. Ang mga pasyente po ay dapat masunurin sa mga doktor para sila'y gumaling. Pag sinabi ng doktor na inumin mo ito 3 times a day, dapat mong inumin yun. At pag sinabi ng doktor na bumalik ka after 3 days, bumalik ka. Kaso di na tayo bumabalik, di ba? Kasi magaling na tayo. Pakiramdam natin okay na tayo, gastos lang pag bumalik. Bumabalik lang naman tayo pag may nararamdaman pa. Pag sinabi nilang tigilan mo ang pag-inom, paninigarilyo, pagkain ng matataba, maalat, sumunod kayo. Kasi pinag-aralan nila yun. Alam nila yun, mas alam nilang makakabuti yun sa atin para tayo ay gumaling. Ganon din po sa ating pong Panginoon. Kung tayo po may sakit pisikal, emosyonal, espiritual o kahit anumang karamdamang meron tayo sa ating pong buhay, kailangan maging obedient tayo sa Kanya para tayo Kanyang mapagaling. Kasi madalas, kailangan mo nang gumaling yung sakit sa loob para gumaling yung sakit sa labas. Sa isang kasaysayan sa Biblia ang pag-uusapan natin ngayon, titignan natin kung paano siya pinagaling ng Panginoon sa kanyang loob kasunod ng paggaling ng kanyang sakit sa labas. Ikalawang Hari 5, let's start in verse 1. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na ang nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya'y pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya'y may sakit na ketong. So meron daw isang lalaki sa Syria na ang pangalan niya ay Naaman. So pag tinignan natin yung kwento niya kung paano siya ipinakilala, sabi ron ay isa daw siyang pinuno ng mga hukbo, meaning general ng Syria, laging matagumpay sa laban, paborito ng hari, magiting na mandirigma, matagumpay sa lahat ng kanyang laban, kinatatakutan, mayaman, iginagalang ng kanyang lipunan. Sa madaling salita, nasa kanya na ang lahat. Diba? Yun ang kanta. Diba? Nasa kanya na ang lahat. Liban sa magandang kalusugan kasi meron siyang ketong. Sa kabila ng lahat ng meron siya, sa kabila ng lahat ng kanyang kasikatan at katagumpayan, may pagdurusa siyang nararanasan sa buhay because he was terminally ill. Meron siyang mabigat na karamdaman. So Naaman had everything except good health. Aanin mo ang tagumpay, ang posisyon, ang kasikatan at yaman kung wala ka namang magandang kalusugan to enjoy it. Diba? Totoo naman, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kasikat, kahit gaano ka kaganda ang buhay mo, kung wala kang magandang kalusugan to enjoy it, aanin mo yun. So mahirap po kasi ang may sakit. Masakit na sa katawan, masakit sa loob, maging sa bulsa. Tinalakay yan sa Marcos 5, 25 hanggang 26. Kasama rin doon ng isang babaeng, tignan nyo, 12 taon ng dinudugo. So meaning, 12 years na siyang nagdurusa sa kanyang sakit. So anong kanyang nararamdaman? Hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Take note, naubos na ang kanyang ari-arian, kakapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Pero yun nyo, 12 years nang may sakit, hirap na hirap, dusang-dusa, lahat na ng doktor sinuri siya, naubos na lahat ng kanyang yaman, pero hindi siya gumaling-galing. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. So talagang napakahirap ng may sakit. Lalo na yung sakit mo ay malala, lalo na yung sakit ay hindi gumaling-galing, tas naubos na lahat ng yaman mo kakapagamot. Kaya nga yung statement ng maraming tao, di ba? Di bali ng hindi maganda ang buhay, di bali ng mahirap, basta walang nakakasakit sa amin. Because health is wealth. Ang yaman-yaman natin kung hindi tayo nagkakasakit.
Kasi alam natin na napakagastos magkasakit, napakamahal magkasakit, napakamahal ma-ospital, napakamahal ng mga gamot. Halimbawa, di ba, marami tayong mga kapatiran na halos iniuuwi na nila ang butika sa bahay. Meron ba kayong kasama sa bahay na may butika na sa sa bag, ano? Sa rami ng gamot na kanilang iniinom araw-araw. Biruin nyo kung gaano kalaking gastos yun. Yung meron kayong maintenance, 8-10 maintenance yung araw-araw, iinumin yung lahat yun. Magkano yun? So, napakamahal. Talagang magastos ang meron tayong inaalagaang karamdaman sa ating katawan. So, si Naaman ay meron siyang sakit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay sa buhay at ang sakit niya mabigat, leprosy. So, Naaman's sickness was the most terrible and fearful sickness in those days. Yan ang isa sa mga pinaka-nakakatakot at pinakamalalang sakit sa kanilang panahon. Kasi po ang ketong sa kanilang panahon, walang gamot, hindi nagagamot. Leprosy was incurable in those days. Pero sa kanilang panahon yan, sa ating kasi ngayon, nagagamot na ang ketong. Curable na yan. Bagamat nakakatakot pa rin siya. Diba? So, hindi naman natin gugustuhin na magkaroon tayo ng ganyang sakit. Because leprosy is almost like death. Mga itinuturing na sila kasing patay. Sila yung mga living dead, or pwede nating sabihin, sila yung mga naunang walking dead. Ano, yung mga palabas ngayon na walking dead, ganyan ang mga leprosy na nasakit. Ano po, ganyan yung mga lepers. Do you remember the 10 lepers doon sa pinagaling ng Panginoon? Bakit sila 10? Kasi walang pinagtatapunan sa mga ketong kundi isang lugar lang. So sila lang ang magkakabarkada, sila lang ang magkakasama kasi hindi sila pwedeng makihalubilo sa maraming tao. And leprosy is a symbol of sin. In biblical context, from the Old Testament up to New Testament, pag may ketong ka, isa lang ang konklusyon. May kasalanan kang ginawa, pinarurusahan ka ng langit. So, gano'n lang ang dahilan yan. Kaya kawawang-kawawang may ketong. So, mabigat na sa kanilang bulsa, mabigat na sa loob kasi itinatapon sila. Mabigat pang spiritual kasi hinuhusgahan silang makasalanan. Verse 2 and verse 3. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ilalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon. Sa pakikidigma ng Syria, sa Israel, may nabihag silang isang dalagita na ginawang katulong ng kanyang pamilya. Dahil alam niya ang kanyang amo ay may sakit, merong pagdurusang nararanasan sa kanyang katawan, nagbigay siya ng suggestion. Sabi nung kanyang katulong, alam niyo po, madam, kung madadala niyo po si Sir sa Samaria, doon po sa lugar namin, may propeta po kasi kami. Nakatitiyak po ako na kayang-kaya niyang pagalingin si Sir. Kasi alam niya yun. Kilala niya ang kanilang propeta. Kahit patay, binubuhay niyan. So sabi niya, yan pong aming propetang yan, napakahusay po niyan. Kayang-kaya po niyang gamutin ang asawa po ninyo. Sisiw lang po yung ketong na yan. Kaya nagbigay siya ng suggestion na kung dadalhin po ninyo sa Samaria, ang inyo pong asawa, meron puro na pwedeng magpagaling sa kanya. So Naaman was blessed by his housemaid. Nakita nyo, an housemaid became a channel of blessing to her master. Isang katulong, isang kasambahay, isang mababang tao, naging daluyan ng pagpapala sa kanyang master, sa kanyang amo. Maaari po kasing mabuting amo itong si Naaman at ang kanyang asawa, kaya naman nagmalasakit yung katulong sa kanila. Kasi kung hindi good master, itong kanyang mga pinaglilingkuran, kung masamang ang ugali ni Naaman at ang kanyang asawa, hindi yung magmamalasakit. Baka nga kapag nakikita niya nagdurusa ang kanyang amo, sasabihin niya, bahala ka dyan, manigas ka, mamatay ka sa sakit. Pero bakit siya nagmalasakit sa kanyang amo?
Kasi patunay yun na mabuti sila sa kanya. Mabuti silang amo. Kaya alam nyo, lesson agad natin dyan. Kung kayo po'y may mga katulong, kasambahay, people under your authority, mga trabahador, people under your power, huwag nyo silang pagmamalupitan, huwag nyo silang mamaliitin, maging mabuti kayo sa kanila. Basta may taong nagtatrabaho sa inyo, may taong gumagawa para sa inyo, may taong nasa baba ninyo, pagpakitaan ninyo ng mabuting asal. Dahil madalas, yung blessing ng Diyos pinadadala through them. Actually, yung mga mayayaman nga ngayon, yung mga successful na tao, ba sila naging mayaman, successful? Kasi may mga tao sa baba nila na nagpayaman sa kanila. Yung mga nagtatrabaho sa kanila. Kaya napakahalaga na nagiging mabuti tayo sa mga taong yan. Nakita nyo si Naaman? Hindi nagkatubiling magbigay ng suggestion, solusyon ang kanyang kasambahay dahil mabuti silang amo, mabuti sila sa kanilang kasambahay. Kaya ang mga katulong, kasambahay, minamahal ang mga yan, itinuturing silang parte ng pamilya. Diba nakakatuwa yung ganong pamilya, na yung kanilang mga kasambahay, tinuturing nilang family members, kasabay kumain, kung sila'y mamamasyal kasama sila, kung sila ay pupunta ng ibang bansa, kasama rin sila. Pero yung mga amo na yung kasambahay nila, mga naka-uniform pang lalabas, para yatang dinidegrade pa natin yung pagkatao ng mga taong yun. So napakahalaga na ituturing natin silang pamilya. Diba yung kanyang ganyang mga tao? Dahil yung mga taong yan na nagtatrabaho sa atin, under our power and authority, gagamitin ng Diyos to bless us. Halimbawa, pansinin nyo, ang taray-taray nyo, ang sungit-sungit nyo. Lagi kayong galit, lagi nyong sinisigawan yung mga taong under your authority, lalo na ang mga kasambahay. Alam nyo, pwede nilang isawsaw ang toothbrush ninyo sa toilet bowl? Diba, pagkatapos habang nagtututbrush ka sa bawing-bawi. Kaya pinagmamabutihan sila kasi pwede silang gumawa ng mga kalokohan sa atin. Iiwan nyo sa kanilang anak nyo, kukurot-kurutin, babawi-bawian nila. Ganun naman talaga ang ginagawa ng tao. Kaya kung mabuti tayo sa kanila, magiging mabuti rin sila sa atin. Nakita niyo yung housemaid ni Naaman? Naging mabuti sa kanila kasi mabuti silang amo. Kaya sabi ng housemaid nila, kung ang sir dadalhin nyo sa amin, sa bayan namin, meron po kaming propeta ron na pwedeng magpagaling sa kanya. Kaya nagiging mabuti tayo sa mga taong nasa baba natin. Hindi lang dahil kailangan natin sila, kundi dahil yun ang utos ng Panginoon. Episo 6, mga amo, maging mabuti kayo sa inyong alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. So utos yan sa atin. Sabi niya, yung mga taong under our authority and power, pagpakitaan natin ang kabutihan. Huwag silang pagmamalupitan at huwag silang gagawa ng kasamaan. Dahil, sabi niya, pareho lang naman kayong alipin ng Diyos. At pantay-pantay ang pagtingin niya sa atin. Kaya napakahalaga niya, mga kabatid. Verse 4 up to 7. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Sinabi naman ng hari, sige, pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto, 10 magagarang kasuotan, dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat, mahal na hari, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Hindi sinayang ni Naaman ng sandali nung marinig niya yung suggestion, yung prescription ng kanya pong katulong. So nagpunta agad siya sa hari para magpaalam. Sabi niya, mahal na hari,
sabi po nung katulong namin na taga-Israel, meron daw po silang propeta roon na pwedeng magpagaling sa akin. Sabi naman nung hari, okay, pumunta ka kaagad doon. Magdala ka ng mga regalo, ibigay mo sa hari, at dalhin mo ito ang sulat na ito sa hari. So anong ginawa ni Naaman? Naglakbay siya, pumunta roon. So siya po ay nagpunta doon sa Israel. So Naaman was blessed by the king of Syria. Kanina yung katulong ang nagpala sa kanya kasi nagbigay ng prescription, ng suggestion, ng payo na meron kaming manggagamot doon sa Israel. Ngayon naman yung hari ang nag-bless sa kanya kasi sabi nung hari, dali mo itong mga regalo, dali mo yung sulat, para ikaw naman ay pagpunta mo roon ay pakitunguhan kang mabuti para naman ipagkaloob yung kagalingang kailangan mo. So hindi nagkatubili yung hari na tulungan ng kanyang general sa kanyang problema. So pinadalhan siya ng sulat, mga regalo para sa Israel, sa hari ng Israel. So naglakbay si Naaman at pagdating sa Israel, nagpunta agad sa kaharian, inabot ang sulat ng hari kasama ang mga regalo. Nung mabasa ng hari yung sulat, pinilas agad ang kanyang damit. Sabi niya, Diyos ba ako? Kaya ko bang pumatay at bumuhay? Kaya ko bang magpagaling ng may sakit? Naghahanap lang yata ng away ang Syria. Gulo yata ang hinahanap niya. Diba? Yun ang intindi niya sa sulat. Inisip niya, ang intindi niya sa sulat, away, gulo. So meaning, the king of Israel misunderstood the letter of king of Syria. Nagkaroon ng misunderstanding sa sulat. Di ba totoo naman? Kaya marami nag-aaway, kaya marami nagkakagulo because of misunderstanding. Nagkaroon ng misunderstanding sa text, sa chat, sa post, sa comments. Kaya diba sa social media, ang dami-dami nag-aaway, nagkakagulo. O minsan, ang ganda-ganda ng flow minsan sa chat group, bigla na lang mayroong mag-aaway. Bakit? Nagkaroon ng misunderstanding. Kasi sa sulat, nagkakaroon talaga lagi ng misunderstanding yan sa mga posting. Kasi nga, walang emosyon doon. Hindi mo alam ang totoong layunin at dahilan at kung paano sinabi yung mga nakasulat dito. Kaya ang payo natin palagi, di ba, pag magte-text kayo, magko-comment kayo, magpo-post kayo, be clear to your message. Dapat laging klaro yung mensahe ninyo. Di ba? Para hindi tayo nami-misunderstood. Nakita niyo yung hari? Nagpadala ng sulat. Sabi niya, nariyan po ang general ko, dala ang mga regalo sa inyo. Pwede niyo po ba siyang pagalingin? Ang iniisip ng hari, siya ang magpapagaling. Siyempre, yung hari naman, di ba, ang ano po kasi talaga riyan, king to king talaga, ang mag-uusap muna. Di ba? Kaso ang problem, iniisip ng king of Israel na misunderstood niya yung letter. Di ba? Kaya iniisip niya, ako ba yung Diyos na kayang bumuhay at pumatay at magpagaling? Gera yata ang hinahanap ng haring ito at ibibigay ko sa kanya. So mag-aaway na sana sila dahil dun sa sulat. Kaya sabi nga natin palagi, be clear to your message. Tapos sana ang sinabi ng hari, eto po ang aking general, nabalitaan po namin na diyan po sa inyong lugar ay nagpapagaling na propeta, pwede po mang tulungan nyo siya na makarating doon sa propeta ngayon para siya'y gumaling. Di mas klaro. Di ba? Mas maganda sana yon at hindi na sana nagkaroon ng misunderstanding. Di ba tayo rin sa kaka-chat natin, kaka-text, may misunderstanding? Halimbawa, sabi sa inyo, may nag-chat, sabi ng nanay mo o kaya ng asawa mo, umuwi ka na, dalian mo. Sige, i-text sa inyo yan, i-chat sa inyo, anong isipin nyo? Ninervyusin ka na, kung may sakit ka sa puso, aatakihin ka. Anong meron? May nadisgrasya ba sa bahay? May na-aksidente ba? May namatay ba? Anong meron? Ba't ako pinagmamadaling umuwi? So anong ibig sabihin? Hindi klaro ang mensahe. Pwede naman sanang sabihin na umuwi ka na, dalian mo, kakain na tayo. Mas klaro. Umuwi ka na, dalian mo, miss na kita. Umuwi ka na, dalian mo, gabi na. Mas klaro siya. Kaysa doon sabihin mo, umuwi ka na, dalian mo, bakit?
Diba? So, yung taong naka-receive ng message, mag-iisip na. Kung ano-ano na naglalaro sa isip niya, may namatay ba, may na-aksidente ba, ano kayo nangyari sa bahay, may nasunog ba, etc. etc. Kasi hindi klaro. Kaya pag uwi niya, mag-aaway na sila. Ba't mo ko pinagmamadali, may ginagawa pa ko, akala ko tuloy kung anong nangyari. So, ang ending, magkakaroon ng gulo because of misunderstanding. Diba? Halimbawa, text sa'yo, sabi niya, where na you? Anong sagot? Here na me. Ano? Ganyan lang naman ang text noon. Ano? Where na you? Here na me. Isang oras na ang lumipas, hindi pa rin siya rumarating. Bakit? Hindi klaro ang message. Kasi ang ibig niya sabihin, here na me, nakasakay na. Here na me, nasa pantok, traffic pa. Diba? Kaya ang ending, nag-antay ka ng isang oras, wala pa, pagdating niya galit na galit ka. Kasi hindi clear ang message. Kaya pag nagme-message sa'yo, klaro. Na-experience yun na ba na ang dami niyong message, ang dami niyong chat, ganitong gawin mo, chat. Tapos anong sagot? K. Di ba nakakaasar yung ganong sagot? Ang dami niyong sinabi, ang sagot lang K. Di ba? Ang tanong doon, ano yung K? Ano yung okay sa kanya? Ang dami mong sinabi, pag uwi mo, wala pa rin siyang nagawa. Diba? Kasi baka yung isa lang ang inokayan niya. Dapat kinaklaro, kaya diba minsan tayo pag nagre-reply, sunod-sunod yung chat niyang ganyan, ang i-reply mo kung saan yung re-replyan. Naintindihan nyo na yun sa messenger, bahala na kayo, nagkakaintindihan na tayo. So, hindi ka basta nagre-reply kasi hindi niya alam kung alin ang sinagot mo doon. Kaya dapat nagiging klaro alin ang sinagot mong okay, alin ang sinagot mong hindi, alin ang sinasagot mo doon sa chat niya. Ang dami niyang sinabi, tas inokayan mo, iniisip niya lahat yun okay. Yung palang inokayan mo lang yung number 1. Kaya nagkakaroon ng misunderstanding. So, always be clear to your message. Ano ang ibig sabihin niya mga kapatid? Kahit nga sa mga di ba? Yung laging, pag may nangyaring hindi maganda sa bahay, tapos biglang, ang profile pic niya ay candle na. Huwag niyo ugaliin niya, lagi na lang candle na ganyan. Kasi isipin natin agad, may patay. Ang tanong, sino ang patay? Manghuhula pa ba kami? Siguro ang namatay yung lola niya kasi may sakit na. Pinatay mo, hindi naman pala yun ang patay. Yung patay iba. Nakita nyo, yung aso lang pala ang namatay kung sino-sinong pinatay nyo sa bahay nila. Diba? Ang tao kasi ganyan. Pag may namatay na good candle ang profile pic niya, manghuhula pa kami sinong patay. Diba? Pwede mo naman diretsahin kung sino yung patay. Diba? Yun ang i-profile pic mo, tas lagay mo ng kandila, at alam na agad na yun ang patay. Hindi yung manghuhula pa kami kung sinong namatay. Kasi minsan ganun tayo, sabihin nyo hindi. Pag meron kayong nakitang ganyan, anong isipin nyo? Sino kaya ang patay? Ngayon, sinong lalaro sa isip mo? Siguro yung pinakamatanda, pinakamahina, pinakamay sakit. Minsan hindi naman gano'n na nangyayari. Kung sino yung may sakit, hindi pa nga namamatay. Kung sino yung malakas yun ang patay. Ngayon, pinatay mo na yung buhay pa. Nami-misunderstood. Tapos bigla ka mag-chat-chat, condolence. Ang lola mo nasa Panginoon na, buhay pa yung lola ko, ang namatay yung namin. Di ba? Pero pinatay mo ang lola niya. Kasi nga, hindi clear ang message. Always be clear. Yan ang dapat nating ginagawa. So, na-misinterpret ng King of Israel yung letter ng King of Syria kasi hindi klaro ang mensahe. Hindi clear ang message. Muntik nang magkagera ang Syria at Israel in those days. Verses 8 up to 10. Nang nabalitaan ni Eliseo yung ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit kayo nababahala? Papuntahin ninyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel. Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe, pumunta sa bahay ni Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan
lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. So Naaman was blessed by the prophet of Israel. Nabalitaan ni Eliseo yung ginawa ng kanilang hari. Sabi niya, ba't mo kayo natatakot, nababahala? Papuntahin po niya siya rito para maraman ng Syria, malaman nila na may propeta ang Israel na kayang gawin ang hindi nila kayang gawin. Papuntahin niyo siya rito. So agad-agad nagpunta si Naaman kay Eliseo, dala-dala kasama ang batalyong kawal. Sabi ni Eliseo sa kanyang alalay, puntahan mo nga yan sa lubungin mo, sabihin mo sa kanya, maglublob siya ng 7 beses sa ilog Jordan, gagaling siya. So ang reseta ng propeta ng Israel, 7 beses maglulublob sa ilog Jordan. Yan ang reseta sa kanya. And take note, hindi siya ang humarap, katulong niya ang humarap doon sa general ng Syria na si Naaman. Verse 11 to 12. Anong naramdaman itong si Naaman? Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko, tatawagin ng Diyos niyang si Yahweh. Ikukumpas ang kanyang kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi na lang sa ilog ng Damasco tulad ng Abana at Parfar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Nakita niyo yung taas ng ere nitong general na ito? Siya na ang may kailangan, siya pa ang mayabang. Sa dami ng mga taong pwedeng tumulong sa kanya para siya'y gumaling. Nakita niyo? Niresitahan siya ng kanyang alipin. Yung housemaid nila, may propeta po kami sa Israel na kayang magpagaling sa kanya. Tinulungan siya ng hari, pinadala ng sulat, pinadala ng regalo para sa King of Israel para tanggapin siya ron. Tapos ngayon propeta ng Diyos ang nagbigay ng reseta sa kanya, lumublob ka ng 7 beses sa ilog Jordan para ikaw ay gumaling. Pero take note, uuwi pa rin siyang hindi gumagaling. Nakita nyo? Bakit siya uuwi na hindi gagaling? Kasi in this context, napansin nyo, pauwi na siya. Galit na galit. Hindi siya gagaling. Uuwi siyang may ketong pa rin. Bakit? Ano ang nagsigling hadlang sa kanyang pagaling? Una, Naaman's hindrances to healing is pride. Yan ang unang-una. Yung kanyang pride. Alam nyo ba mga kapatid, na tayo po ay maraming sakit, physical, emotional, spiritual, na hindi gumaling-galing because of pride. Bakit nga hanggang ngayon meron pa rin mga tao na hindi gumagaling emotional? Ang kanilang emosyon di pa gumagaling, may tampo pa rin, may galit pa rin, may sama pa rin ng loob, hindi pa rin makapagpatawad. Alam nyo kung anong dahilan? Pride. Bakit hanggang ngayon meron mga taong hindi nyo kayang patawarin? Kaya kapag nakikita nyo, nangingit-ngit kayo. Galit na galit kayo. Bakit? Because of pride. Gusto nyong gumaling kayo emotionally? Tanggalin yan. Lunukin ang pride. Diba ganyan naman ang tao? Ba't hindi makapagpatawad? Bakit hindi makahingi ng tawad? Pride yun. Basta ang tao mataas, nagmamataas, may sakit yun emotionally. May karamdaman yun sa kanyang buhay na kailangan gumaling yung loob para gumaling yung labas. Yan ang ibig natin sabihin. Bakit maraming mga tao, maraming Kristiyano hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling spiritual? Diba, mga tatamad-tamad pa rin, mga madaling magtampo pa rin because of pride. Bakit hanggang ngayon may sakit pa rin tayo physically? Because of pride. Ayaw magpa-doktor, ayaw makinig sa payo. Diba? Kaya ang ending, hindi tayo gumaling-galing. Tandaan niyo mga kapatid, napakalaking hadlang ng paggaling ng tao, yung pride. Kaya nilulunok yan. Nakita niyo si Naaman? Gagaling na sana siya, pero hindi pa rin siya gumaling. Uuwi siyang may ketong pa rin kasi napakataas ng kanyang ere. Pero mo dumating siya parang may prosesyon. Diba? Kasama niya ang mga mangangabayo ng karwahe. Ng mga karawahe siguro, may red carpet pa, may wangwang pa. Ang ganda ng entrance niya. Pagkatapos ang sumalubong sa kanya, alipin.
Hindi yung propeta. Kaya nga di ba sabi niya, expectation ko nga siya ang haharap sa akin eh. Eh bakit yung katulong niya humarap? Tapos sabi niya, 7 beses maglulublob sa ilog Jordan. Napakasimple naman ng ipinagagawa. Diba? Iniisip niya siguro, huhulihin niya yung ibong Adarna para medyo mahirap-hirap. Ano? Eh ito, lulublob ng 7 beses, tapos magbibilang pa ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ma-pride. Kaya uuwi siyang, hindi pa rin gumagaling. Kaya umuwi siyang ano? Galit na galit. Anger is the next hindrance sa kanyang healing. Galit na galit, umuwi. Diba? Nagngingit-ngit. Bakit siya nagagalit? Because number 3, meron siyang expectations. Sabi niya, inaasahan ko naman, lalabas siya, sasalubungin niya ako, tapos igagano ng kanyang mga kamay sa aking mga ketong. Diba? Gusto niya merong seremonya para siya gumaling. Yun ang expectation niya. Ang problem, ang lumabas, katulong, at sabi niya, sabi po ng boss ko, 7 beses kang maglulublob sa ilog Jordan. Tapos. So yung expectation niya hindi na-meet. Ang expectation niya, lalabas yung propeta, sasalubungin siya, at ikakaway-kaway ang kanyang mga kamay, at tatawag sa kanyang Diyos, pagkatapos, boom, magaling na siya. Yun ang expectation niya. Eh hindi nangyari yun. Kaya galit na galit siyang umuwi. And of course, his ignorance. Napakamangmang niya. Sabi niya, bakit sa ilog Jordan pa ako maglulublob? Eh, ang libag-libag na eh kung magkaroon ng mikrobyo yung mga ketong ko. Kasi ketong siya eh. Diba? Eh, malibag kasi talaga yung ilog Jordan. Sa pag binabasa natin, parang maganda lang. Ilog Jordan, po, binautis mo ang susunod, nagbabaptize, etc. Iniisip natin, malinis na malinis. Eh, sa kanila malibag yun. Kaya sabi niya, bakit doon pa ako maglulublob? Eh di hamak naman na mas maganda at malinis yung mga ilog natin. Sabi niya, pati hindi na lang sa farpar, hindi na lang sa ganito, sa ganyan. Bakit doon pa sa ilog Jordan? Ignorance yun. Diba? Kasi ang tinetest sa kanya, his pride and his obedience. Ang tatanda niyo mga kapatid, may ginagamot sa kanya. Ang ginagamot sa kanya, hindi yung leprosy niya. Ang ginagamot na sa kanya, yung sa loob, his pride. Yung kanyang pagmamataas. Dahil pag yun ang nagamot, susunod na magagamot yung kanyang leprosy. Yun ang ibig sabihin. Kasi nga, lagi natin tatandaan, kailangan gumagaling muna yung loob para gumagaling yung labas. Yun ang kailangan nangyayari sa buhay po natin mga kapatid. Diba? So, uuwi si Naaman na galit, higit sa lahat, uuwi siyang liketong pa rin. Bakit? Because of his pride, anger, expectation, and ignorance. Buti na lang, meron pa siyang mga kasamang matitino. Verse 13, ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod. Sinabi, Ginoo, or Master, ibig sabihin lang yan, kung mas mahirap pa riyan ang ipinagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo? Gaano pa yung pinaghuhugas lang kayo para luminis? So Naaman was blessed by his servants, soldiers. Lumapit yung mga lingkod niya, sabi nila, Sir, ba't tayo uwi? Sayang naman ang punta natin, layo na nilakbay natin. Di po ba, kung mahirap ang ipinagagawa sa inyo ng propeta, gagawin nyo sa ngalan ng pagaling? Tama ba? Di ba ganun tayo? Sa ngalan ng pagaling, kahit mahirap gagawin nyo. Di ba? Sa ngalan ng pagaling, kahit anong ipagawa sa ating gagawin natin. Lahat ilalaga, lahat ngangatain, lahat iinumin, lahat gagawin sa ngalan ng pagaling. Yan ang sinabi ng mga lingkod niya. Sabi niya, Sir, di ba kung mahirap ang ipagagawa niya sa inyo, gagawin nyo? Eh yan nga, napakasimple lang. Lulublob lang po kayo ng 7 beses, ba't hindi nyo kayang gawin? Di ba? Alam nyo kung ba't hindi niya kayang gawin? Pride. Pero mo lulublob siya una, ilog Jordan. Eh mayaman siya eh. General siya, bakit sa ilog Jordan? Pride yun. Tapos magbibilang pa siya ng 7. 1, 2, 3, pride yun. Hindi niya kayang gawin kasi ang iniisip niya yung medyo mas mahirap at mas mabigat na prescription.
Kasi nga, ginagamot yung pride niya sa kanyang sarili. Ang dali-dali lang ng pinagagawa sa kanya. Kaya hindi niya kayang gawin. So, nakaka-insulto nga naman yon. General, tapos po lulublob sa Ilog Jordan, tapos magbibilang 1, 2, 7. Diba? So, yun ang iniisip niya. At yun ang gustong ituro ng Panginoon sa kanya, humility. Binabasag ang pride ng kanyang buhay para gumaling yung kanyang labas. Kaya nga siguro may ketong ito dahil dun sa pride niya. Diba? Kaya tinubuan ng kung ano-anong sakit. Maraming nangyayari sa buhay natin na sakit. Inaalisan tayo ng blessing. Bumabagsak tayo kasi minsan gusto lang tayong turuan ng Diyos na magpakababa. Tatandaan niyo mga kapatid yan, may mga bagay sa buhay natin na nangyayari. Isa lang ang lesson palagi. Learn to humble yourselves. Diba? Yan ang gusto ng Panginoon na natututunan natin sa buhay. So may point yung mga lingkod niya, kaya naman natauhan si Naaman. Verse 14. Kaya, pumunta rin si Naaman sa Ilog Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbili ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman, kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. So Naaman humbled himself and obeyed the prophet. Nilunok ni Naaman ang kanyang pride at sumunod sa propeta. Lumublob ng 7 beses sa Ilog Jordan and the rest is history. Siguro sabi niya 1, 2, 3, 7. Pag-angat niya dun sa 7, sabi nung talataan, bumalik ang laman, yung mga kuko niya nagbalik, yung ilong niya tumangos ulit, yung mga sugat niya naghilom lahat, gumaling siya sa kanyang karamdaman. May bonus pa. Ano yung bonus? Yung kinis niya ay parang kutis ng bata. Diba yung mga bata pag tinignan talagang kinis na kinis, tas mamula-mula pa. Diba sabi, yun ang kutis ni Naaman. Diba? Bumata doon sa kanyang kutis dahil sumunod. Marami tayong sakit na ang tanging lunas lang pala ay magpakababa. Lunokin ang pride, gagaling ang lahat ng karamdaman sa buhay natin. Verse 15. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagnamutan ninyo ang aking mga nakayanan. So Naaman shows gratitude to the prophet of God. Matapos gumaling, bumalik siya sa propeta para ibigay ang kanyang regalo at magpasalamat sa propeta ng Diyos. Ito kasi yung tamang attitude. Pag tayo tumatanggap, tayo marunong magpasalamat at sumukli sa mga blessing na natatanggap natin. Diba? Hindi siya umuwi agad nung siya ay gumaling, kundi bumalik siya to say thank you sa prophet ng Diyos. Marunong siyang humingi, marunong siyang tumanggap, marunong din siyang magpasalamat. Ba't natin ito pinag-uusapan, pinag-aaralan? Because like Naaman, we can be sick and needy. Kagaya ni Naaman, tayo rin po may sakit, may mga karamdaman, may mga pinagdadaanan sa buhay, physical man, material, financial, emotional, o spiritual. And help can come to a housemaid, to a king, to a prophet, to servants, o kahit sino mang tao sa paligid natin na pwedeng gamitin ng Diyos to bless us. Kaya napakahalaga, nagiging blessing tayo sa iba para pag dumating ang time na tayo nangangailangan, nagiging blessing din sila sa buhay natin. Kaya pinakikitunguhan ng tama ang tao sa paligid natin. Dahil darating ang panahon na mangangailangan tayo ng tulong nila, sila naman ang magiging mabuti sa bawat isa sa atin. Diba? Sa buhay na ito. So, but like Naaman, we can be proud, disobedient, and angry na madalas pinagmumulan ng maraming sakit. Diba? Kaya nga may sakit siguro ito dahil doon sa kanyang pride para ituro sa kanyang pagpapakababa. Kasi alam niyo mga kapatid, madalas yung sakit sa loob kailangan mag-manifest sa sakit sa labas. Diba? Parang tagyawat lang yan, di ba? Uy, may tagyawat ka. Bakit? Stress na stress ka kasi. Di ba? Ganun lang yan. O kaya dalawa lang yan. Sasabihin niya, uy, ang ganda ng iyong, ang cute ng tagyawat mo. In love ko siguro. Nakita niyo, yung nasa loob, nagmamanifest sa labas. So kaya nga siguro may ketong siya kasi may sakit siya sa loob. And that is his pride.
na kailangan magamot at gamutin ng Diyos, at dahil nagamot yung pride niya, nilunok niya ang pride niya, natuto siyang sumunod, ano nangyari? Gumaling siya mula sa kanyang ketong. Gusto niya bang gumaling? Learn to humble yourselves and always obey. Dahil ang mga taong mapagpakumbaba, dadaluyan ng pagpapala ng may kapal. Let's pray. Lord, salamat po dahil napakabuti po ninyo sa amin. Binibigay niyo po kami lagi ng mga mensahe na umaangkop sa aming mga pangangailangan upang lalo kaming mas maging mabuti, lalo po kaming maging mas mapagpakumbaba. Salamat po sa kwento po ni Naaman na itinuturo niyo po sa amin ang mga napakahalagang leksyon ng buhay. Maging mabuti sa aming kapwa at lalo tigit matutong magpakumbaba upang sa gayon daluyan kami ng kagalingan, ng pagpapala na nagbubuhat po sa inyo. Muli ang blessing po ninyo sumagana sa bawat isa sa amin. In Jesus' mighty name. Amen.